Mga kapuso, bukod sa mga biktima ng paputok, binabantayan din ang kaso ng mga biktima ng stroke. Lalo't dumami ang bilang nito sa isang ospital mula po noong December 21. Nakatutok si Jonathan Andal. Emosyonal at hirap magsalita ngayon si Angelito Oraa matapos niyang ma-stroke 2 araw pagtapos ng Pasko. Pangalawang stroke na nga raw ito ni Angelito na unang inatake noong 2023. Buti at mas maayos na ang kondisyon niya matapos ng 3 araw na gamutan sa Tondo Medical Center. Medyo okay na po kasi natataas, nagagalaw niya na to tsaka to. Kasi nung nagpunta kami dito, as in hindi niya nagagalaw siya. Isa lang si Angelito sa 35 kaso ng stroke na isinugod sa Tondo Medical Center sa nakalipas lang na 9 na araw o simula December 21. Katumbas yan ng 3 stroke patients kada araw na isinusugod dito ngayong holiday season. Mas mataas kumpara sa mga nakaraang buwan ayon sa ospital. Pero ang mas nakalulungkot sa nakalipas lang na 9 na araw, 3 na ang namatay rito sa stroke. May stroke po na sa ER pa lang po namatay na. Nakikita namin dahilan dito, sir, is una-una yung compliance sa gamot. Imbis na ipambili pa ng gamot, pinambibili pa ng mga panghanda o nakakalimutan na uminom ng gamot. Nauunahin yung pagkain ng mga bawal. Sabihin, minsan lang naman. Kung alam niyo po na kayo ay at risk na may stroke at lalo na't may mga high blood, diabetes o mataas ang cholesterol, iwasan po lahat ng mga bawal. May iba't ibang dahilan ng stroke, mataas na blood pressure, injury sa ulo, pamumuo ng dugo sa utak o blood clot, pagkakaroon ng bara sa mga ugat at ang pagputok mismo ng ugat. Pero paano mo ba malalaman kung ang kasama mo ay may senyales na ng stroke? Lagi po ninyong babantayan yung mga may napansin yung nabubulol na kamag-anak o biglang may parte ng katawan na hindi nagagala o nangihina. Meron ding ibang pasyente na sobrang taas ng blood pressure o biglang nanlalabo ang paningin, itakbo agad sila sa ospital. Kasi po, sa loob ng 4 hours, dapat na-evaluate sila kaagad kung anong klaseng stroke sila. Kapag naagapan, pwede po natin silang masalba. Sa datos ng Department of Health mula December 21, 165 na ang nasustroke. 70 ang inatake sa puso, 27 ang inatake ng asthma. Isa riyan ang 65-year-old na si Emadeline Sevilla na 3 araw na rin sa Tondo Medical Center. Nagsikip yung dibdib ko na hirapan akong huminga kasi may hika ako. Siguro nakakaano lang ako may nagbe-vape, nagsisigarilyo yun. Tuwing salubong sa bagong taon, umiiwas na lang daw siya sa mga usok ng paputok. Nagkukulong na lang ako ng kwarto, hindi lumalabas. Lahat yan apektado sa dami ng usok pagdating ng fireworks display. So very important yung pinapatupad ng mga PNP sa LGUs, yung community fireworks display. So that is safer kasi malayo. Ang recommendation ko, if you have respiratory illness, sa loob kayo ng bahay, isara mga bintana. Kung lalabas ka, mag-mask kayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.